Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today ay nasa mga Galatia chapter 5 verse 22 to 23. Sinasabi dito na, ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandang loob, kabutihan, pananampalataya, kaamuhan, pagpipigil sa sarili. Walang kautusan laban sa mga bagay nito. Ang batas ng Diyos at ang bunga ng Espiritu ay maaaring tila isang hindi pangkaraniwang kombinasyon. Dahil kapag ang batas ay tinalakay, ito ay karaniwang ginagawa laban sa biyaya at hindi nauugnay sa bunga ng Espiritu. Gayunpaman, ang koneksyon sa pagitan ng batas ng Diyos at ng bunga ng Espiritu ay talagang isang bagay na totoong-totoo sa Biblia. Ngunit bago talakayin ang koneksyon na ito, ang kahulugan ng mga konsepto sa batas ng Diyos at ang bunga ng Espiritu ay dapat nalinawin. Kung tungkol sa batas ng Diyos, tinatawag ding Torah ng Diyos sa Lumang Tipan at kalaunan ay isinalin sa Bagong Tipan na may nomos. Tinutukoy natin ang kalooban ng Diyos. Para sa mga Hudyo, ang Torah ay bilang direksyon kung saan itinuturo ng daliri ng Diyos. Sa madaling salita, ang Torah ay isang pagpapahayag ng kalooban ng Diyos para sa tao. Sa makatuwid, ito ay makatuwiran na ang kautusan ng Diyos ay hindi kailanman makikita bilang isang bagay na bumagsak o inalista. Ang kalooban ng Diyos ay hindi maaaring makitungo sa ganyan. Sa pagtukoy ng bunga ng Espiritu, itinuturo natin ang mga katangian ni Kristo. Ang Biblia ay malinaw tungkol sa katotohanan na ang banal na Espiritu ay dumating upang luwalhatiin si Kristo. Ang iba't ibang aspeto ng bunga ng Espiritu kung gayon ay isang indikasyon kung sino si Kristo at kung ano ang kanyang mga katangian. Ang bunga ng Espiritu kung gayon ay natatanto sa buhay ng isang tao bilang resulta ng kanyang pagkakakilanlan at pagkakaisa kay Kristo. Ang batas o kalooban ng Diyos sa una ay natural na bahagi ng buhay ni Adan at Eva bago sila nagkasala. Namuhay sila na parang otomatikong ayon sa kalooban ng Diyos. Upang ilagay ito sa metamorphikal na kautusan ng Diyos ay nakasulat sa kanilang mga puso. Kinuha nila ang kalooban ng Diyos dahil sa panloob na motibasyon at pananalig. Pagkatapos ng pagkahulog, ang imahe ng Diyos ay pinutol sa sangkatauhan at ang kanilang relasyon sa Diyos ay nasira. Ang sitwasyong ito ay naghiwalay sa kanila sa Panginoon na ang resulta ng batas ng Diyos ay nakasulat sa kanilang mga puso ay naging nakatakip at natatakpan. Hindi na malinaw sa kanila kung ano ang inaasahan ng Diyos sa kanila sa isang malaking lawak na ang kalooban ng Diyos ay naging disguise sa kanilang buhay. Ngunit, hindi lang iyon ang nangyari sa kanila. Sa pagiging masuwayin sa Diyos, inilagay nila ang kanilang sarili at nilalang sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan at kasamaan na nagsimulang mangibabaw sa kanilang buhay. Ang panunumbalik ng loob sa batas ng Diyos ay may kinalaman sa pagkakatawang tao ni Kristo. Ito ay sinabi dahil noong si Kristo ay naging laman, siya ay naging tao mula sa langit, ang pangalawang Adan, na nagbayad ng kabayaran sa kasalanan ng tao at ginawa ang dapat gawin ng unang Adan at hindi ginawa iyon ay ang mabuhay ayon sa kalooban o batas ng Diyos. Uli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez. Dito na nagtatapos ang aking daily devotions.